po, meron tayong repair na microwave oven. Yung kanyang brand ay Midea. Ang problema po kasi nitong oven na nag-a-arcing po dito sa loob. Yan. Nakikita po ninyo dito. Nag-spark po siya dito. Nag-a-arcing. Okay? Ang posibilidad kung bakit po siya nag-a-arcing, pwede magkaroon ng tama yung kanyang mica plate. Parang ito. Kapag nagkaroon na po siya ng carbon, ibig sabihin ay meron na po siyang conductor, di po ba? Kasi po yung mica plate na ito ay dielectric po ito. Hindi po ito dinadaluyan ng kuryente. Kaya nilalagay po dito yan. Ang purpose po niyan na hindi po matalsikan ng pagkain dito sa loob. Para hindi po magkaroon ng conductor yan. Okay? Yun po yung purpose nito. Kaya mahalaga din po ito sa microwave oven. Kaya wala tayong ganito. Medyo mahal din pag in-order. Pansamantala, ito muna ilagay natin ito. May ginawa ako dito parang plastic na hindi naman kakapalan pero pwede na rin itong gamitin. Kasi insulator din naman ito eh. Dielectric ni. Hindi rin dumadalo yung kuryente dyan. Kaya okay lang. Ngayon, hindi po ito ang dahilan na pagkasira niya. Kanina sunog lang siya kasi nga yung ating magnetron ay sira na po. Okay? Kasi hindi naman lahat pare-pare yung sira yung magnetron. May sinasabi yung iba na pinapalitan yung ito. Pero hindi po lahat ng magnetron ay yan po ang pinapalitan at yan po ang nasisira. Tulad nito, yung kanyang original na magnetron, yung nagisira nito ay yung kanyang ito. Yan. Papansin po niya, sunog na. Sabi may carbon na dyan, oh. Dyan po nag-a-arcing. Maganap siya, pero nag-a-arc na siya. Hindi na siya magandang gamitin. Talagang sira na siya. Ngayon, nag-order po tayo sa online. Ito po yung ating bago na magnetron. Ayan. Kung titingnan po ninyo yung kanyang model, ito M217J. The same lang din po dito. Ito M217J. Ang mahalaga po dito, pareho sila ng plate. Ito, makikita po ninyo yung plate niya. 1, 2, 3, 4. Kasi ito, 1, 2, 3, 4. Kaya, okay po na ito ang ipalit natin. Ngayon, papalitan muna natin yung kanyang magnetron. Testingin natin kung goods ba yung nabili natin magnetron. Okay? Palitan muna natin. Okay po. Nakabit na rin natin yung kanyang magnetron na bagong bili natin. Ito po siya. Nalagyan na rin natin ng connection. Yan. Tines na rin natin yung mga capacitor, yung fuse natin, diode, na-check na rin natin at okay naman po. Pati yung transformer, na-check na rin natin at okay naman siya. Ngayon, yung ating metallic thermostat, nakabit na rin natin. Ayan. Yung purpose naman nito ay kapag na-reach na niya yung naka-indicate sa body nito na temperature, ay kusa po siya nag-o-open. Pero pag nag-open yun at lumamig, babalik din naman po yun sa normal. Okay? Magkaiba po yun sila ng thermal fuse kumpara sa thermostat. Tapos kapag okay na lahat, wala na tayong nakita shorted, pwede na natin i-test yung ating microwave oven. Okay? Lagyan natin ng tubig sa loob para matest natin. Ito yung ating tubig. Tignan natin kung gagana na yung ating oven. Ayan. Natin. Check natin yung ayan, lagay lang natin sa medium high lang muna. Okay. Plug natin yung oven. Ayan.
Plug na natin siya. Ngayon, i-on natin. Yan. Nag-on siya. Huwag naman tayo matakot kasi nakita naman natin at tinest na wala naman shorted. Kaya wala naman sigurong problema. Wait lang po natin matapos yun. Tingnan natin kung iinit siya. Yan, okay naman. Yung pan naman mo, maanda, ilaw. Pause muna natin. Yan, namatay na siya. Tingnan natin. Yan.